Si Jihadi John, isang tila inosenteng palayaw na maaring ituring na satira o karikatura kung hindi lang dahil sa malupit at madilim na pinagmula nito. Pangalan ito na tsak na matatandaan ng marami sa ating lumaki noong panahon ng pandaigdigang digmaan laban sa terorismo o kahit man lang ay narinig na ito. Naranasan natin ang takot, galit at pagkabalisa na dulot nito, kadalasan ay sinasabayan ng mga balitang puno ng karahasan tulad ng pagputol ng ulo at pagpapahirap sa mga inosente na sa distikong kinukunan ng video at ikinakalat sa internet, pinapalawak ang kanilang network ng terorismo at pananakot sa buong mundo. Ang mga ginawa ni Jihadi John at ng grupo ng mga Britanikong militanteng Islamistang ekstremista na kilala bilang The Beatles ay nagpagulat sa buong mundo at nagbukas ng panibagong yugto ng terorismo na nagmumula mismo sa loob ng bansa. Ngayon, sisilipin natin ng mas malalim ang pandaigdigang paghanap kay Jihadi John. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang huminto sandali at ipaalala sa inyo na ang mga video na ginawa at ibinahagi ng ISIS ay labis na nakakabahala at hindi makatao. Bilang paggalang sa mga biktima, kanilang pamilya at para sa inyong kapakanan, hinihiling namin huwag subukang hanapin o panoorin ang mga video na ito online. Ito si Wars of the World. Ipinanganak sa Al-Jara, Kuwait noong Agosto 17, 1928 si Mohammed Jassim Abdul Karim Olyan Al-Dafiri ay lumipat sa United Kingdom nung siya ay 6 na taong gulang pa lang noong 1974 kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Asma. Ang mga magulang ni Mohammed, sina Jassem at Ganaya M. Wazi, ay mga taong walang nasyonalidad tumatakas mula sa kahirapan at pang-aapi sa loob ng Kuwait, isang bansang dumaranas pa ng epekto ng pananakop ng Iraq noong 1971 at ng sumunod na Gulf War na pinangunahan ng koalisyon. Pagdating nila sa West London, ilang beses inilipat ang pamilya sa pampublikong pabahay sa mga sumunod na taon at sa huli ay nanirahan sila sa Queen's Park sa London Borough ng Brent. Noong bandang 1996, nagbukas si Jassem ng isang kumpanya ng taxi at nadagdagan pa ng 4 na anak ang pamilya, sina Shema, Omar, Azra at Hana. Nag-aral si Mohammed sa Church of England Primary School kung saan maayos niyang hinarap ang culture shock sa British society. Kilala siya ng mga kaklase bilang mahilig sa musika ng S-Club. Pito si Pete tungkol sa football at relihiyon. Naglalaro siya ng football tuwing tanghalian at sa after-school football club. Dahil sa football, natutunan niya ang maraming salita at ekspresyon. Gaya ng iba pang lalaki, gusto rin niyang maging striker. Hindi siya ganon kagaling sa paaralan, nasa ibabang kalahati siya ng klase. Pero isa siya sa mga mahilig sa sports, kaya siya ay sikat, wakas ng sipe. Mahilig si Muazi magbahagi ng kanyang pananampalataya sa paaralan, lalo na't siya lang ang Muslim sa klase. Bago ang mga pag-ataking terorista noong 11 ng Setyembre, hindi gaanong nabibigyang pansin sa mas malawak na lipon ng British, lalo na sa edukasyon, ang gitnang silangan at ang kultura at pananampalataya nito. Naalala na isang kaklase na tumayo si Muhammad sa aralin sa edukasyon sa relihiyon para pag-usapan ang Islam nung siya'y 8 o 9 na taong gulang. Nagsulat siya ng Arabic sa pisara para ipakita itsura at paraan ng pagbasa nito sa kabilang direksyon. Ipinakita niya ang relihiyosong teksto at ipinaliwanag ang kanyang pananampalataya. Hindi pa siya magaling sa Ingles nung elementarya, kaya pangalan at pinanggalingan lang ang nasasabi niya nun. Wakas ng CP. Tinawag siyang Little Mo dahil sa kanyang maliit na pangangatawan. Nag-aral siya sa Quentin Kynaston Secondary School sa Hilagang London na itinuturing noon bilang isang natatanging paaralan. Gayunpaman, dito nagsimulang makaranas si Muazi ng pambubuli, diskriminasyon at pag-iisa.
Ayon sa ilang dating kaklase, 2 taon lamang matapos magsimula sa Quentin Kiniston sa edad na 13, sumali na si Muhammad sa isang gang. Isang bagay na labis na hindi akmasa, ika nga sobrang mahiyain at nerbyosong lalaki na ni hindi makapagsalita o makapagpakita ng tapang, ika nga. Di nagtagal, nagalit ang magulang niyang Muslim sa pananamit niyang parang astig, maluwag na maong, sombrero at hoodie. At kalaunan ay natutong gumamit ng droga, uminom ng alak at naging marahas sa ibang mga lalaki. Dayunpaman, may ilang iba pang estudyante na ibang-iba ang paglalarawan sa kanya bilang isang binatilyo. Sobrang mahiyain siya kaya halos hindi nakikipag-usap. Iniisip ng mga babae na kakaiba siya at iniiwasan. Naglalakad siya na nakayuko ang ulo at nakayupi ang balikat. Wala siyang kumpiyansa sa sarili at halatang kinakabahan siya sa kilos niya. Sa halip na magmukhang astig, naging tampulan siya ng tukso at pinagtatawanan ng lahat. Wakas ng quote. Ang mga guro naman, kahit kadalasan ay hindi nakaka-relate sa karanasan ng mga estudyante. Binuhusan si Muazi ng papuri, inalala nila, quote, isang napakabait na bata. Isang masipag at ambisyosong binata na nakapasok sa universidad na gusto niya. Hindi ko maidiin ng sapat, pero hindi siya naging malaking alalahanin sa amin. Wakas ng CP, bagamat inamin nila na dumalo siya sa mga sesyon ng anger management noong panahon niya sa Kinistan. Marahil ito'y banayad na pahiwatig ng mga karumal-dumal na bagay na kalaunay pakakawalan. Sa mga kasong tulad dito, madalas na lumalabas na ang taong tinutukoy ay lumaki sa isang marahas, mapaniil o iba pang malupit na kapaligiran. At dito nabuo ang kanilang galit. Ngunit lahat ng nakakakilala kay Muazi at sa kanyang pamilya ay nagsasabing malayo ito sa katotohanan. Ang mga kaibigan ng pamilya na kausap ng mga mamamahayag ay nagsalita tungkol sa isang napakabait na pamilya na ayon sa kanila ay talagang kamangha-mangha. Ang ama ni Muhammad ay isa sa pinakamabait na tao sa mundo at ang kanyang ina ay napakabait kay Muhammad ayon sa kanila. Ayon sa kanila, napakabait niya, mabilis siyang magtanggol sa mga taong malapit sa kanya kapag akala niya ay nasaktan sila. Paano nga ba naging radical si Little Mo na dati tila maalaga at sobrang mahiyain hanggang sa magawa niyang gumawa ng ganong kalupitang mga gawain? Ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS na tinatawag ding ISIL, ang Islamic State of Iraq at ang Levant o sa Arabic na daglat, Daesh. Lumitaw mula sa magulong resulta ng 2,003 pananakop ng koalisyong pinamunuan ng US sa Iraq na lalo pang nagpalala sa magulo ng kalagayan ng gitnang silangan. Nakaugat sa radikal na Salafi jihadist na interpretasyon ng Sunni Islam, isinulong nito ang literal at puritano na pagpapatupad ng Sharia law. Marahas na jihad laban sa mga di naniniwala at tumalikod sa pananampalataya, pagtatatag ng pandaigdigang Islamikong kalipato at pagbibigay diin sa mga apokaliptikong kwento, lalo na ang paniniwala sa nalalapit na huling labanan ng Islam at kanluran. Itinakda ng Diyos at responsibilidad ng lahat ng tagasunod na ipaglaban ito. Sa panahon ng lumalalim na interes ni Muazi sa ekstremismo at karahasan, halos 10 taon matapos nito, naging isa na sila sa pinakamarahas at organisadong mga grupong jihadist sa buong mundo. Ang pinagmulan nito ay Jamaat al-Tawhid wal-Jihad na itinatad noong 1900 ng militante mula Jordan na si Abu Musad al-Zakawi. Sa simula, nakatuon ng ISIS sa pagpapatalsik ng lokal na pamahalaan bago sila nanumpa ng katapatan kay Osama bin Laden noong 2004. Nagsanib sila upang maging Al-Qaeda sa Iraq o AQI sa kasagsagan ng digmaan sa Iraq. Nakilala ang AQI dahil sa kanilang malulupit na taktika, kabilang ang paggamit ng mga pambobombang pagpapakamatay at mga sektaryang pagpatay. Ang huli rito ay naglalayong pag-alabin ang tensyon sa pagitan ng mga Sunni at Shia Muslim. Sa kabila ng pagdami ng operasyon ng koalisyon at pagkamatay ng kanilang emir si al-Zakawi, muling binuo ng AQI ang sarili nila noong 2006 bilang Islamic State of Iraq o ISI.
Pinanatili ng organisasyon ang mababang antas ng insureksyon sa huling bahagi ng unang dekada ng 2000, sinamantala ang kaguluhang pampulitika at malawakang panunupil sa ilalim ng pamumuno ni punong ministro ng Iraq, Nouri al-Maliki. Bago sumiklab ang Arab Spring noong 2010 at ang sumunod na digmaang sibil sa Syria na nagbigay sa kanila ng pagkakataong lumawak. Noong 2013 sa ilalim ng pamumuno ni Abu Bakr al-Baghdadi, isang dating akademiko na may PhD sa pag-aaral ng Islam, muling nagdeklara ng pagsasanib ang ISI. Sa pagkakataong ito ay kasama ang grupong jihadist ng Syria na Jabhat al-Nusra at naging Islamic State of Iraq at al-Sham na kilala rin bilang ISIS, subalit dahil sa panloob na alitan at banggaan ng ideolohiya, humiwalay ang ISIS mula sa parehong Al-Qaeda at al-Nusra at sinimulan nilang itaguyod ang sarili nilang pananaw ng isang Islamikong kalipato. Pinayagan ng Syria ang ISIS na magkaroon ng teritoryo, yaman at internasyonal na recruit habang ipinapakita ng grupo ang matinding kalupitan at pinopondohan ang pagre-recruit ng mga terorista. Ipinamahagi nila ang mga video sa buong mundo online habang sinakop ang mahahalagang lugar sa hilaga ng bansa, gaya ng Raqqa kung saan itinatag nila ang kanilang administratibong kontrol. Kasabay nito, naglunsad sila ng muling pagbangon sa Iraq, lalo na sa mga lugar na karamihan ay Sunni kung saan mabilis na lumalaki ang mga hinaing laban sa pamahalaang Iraqi na pinamumunuan ng mga Shia. Bago pa ito sumikat globally. Mula sa mga pinapakitang pagputol ng ulo sa telebisyon, mga babala ng nalalapit na pag-atake at mga banta ng pag-agos ng dugo sa kanluran, nakagawa na ang ISIS ng maraming karumaldumal na gawa ng terorismo sa Iraq. Nagplano sila ng malawakang pambobomba laban sa mga pilgrim na Shia, mga pamilihan at mga gusali ng gobyerno, pati na rin ang mga kilalang pag-atake tulad ng pambobomba sa Baghdad noong Agosto 2009 kung saan mahigit 150 sibilyan ang napatay at humigit kumulang 560 pa ang nasugatan. Habang nasa war zone ng Syria, ipinatupad ng ISIS ang malawakang pagpatay, pampublikong pagputol ng ulo at sa pilitang pagpapalis sa mga minoryang komunidad, kabilang ang mga Kristiyano at Alawite. Dito nila sinimulang gamitin ang social media upang isapubliko ang kanilang karahasan at mag-recruit ng mga miyembro mula sa ibang bansa na naging simula ng bagong panahon ng globalisasyon sa jihadist propaganda. Nagtapos siya sa Universidad ng Westminster noong 2006 na may degree sa Information Systems at Business Management. Si Muazzi ay napalapit sa mga kapwa-radikal sa West London. Ang pinakamahalaga ay ang Islamistang ekstremistang mangangaral na si Hani Mohammed Yusuf al-Sibay, isang Egyptian exile na dati nang nagpahayag ng suporta para sa mga teroristang pag-atake noong Setyembre 11. Si Sibay ay kilala na ng mga British at American Intelligence Services dahil ayon sa kanila sa pagsasanay at pagbibigay ng material na suporta sa Al-Qaeda, paghikayat sa mga British jihadists na magtungo sa Afghanistan, pati na rin sa pakikipagsabwatan upang magsagawa ng mga teroristang gawain. Dating miyembro ng Mujahideen noong paglaban sa pananakop ng Soviet sa Afghanistan. Dumating ang tinaguriang Sheikh sa United Kingdom noong 1974 at doon niya pinakalat ang mapanganib niyang ideolohiya sa mga radikal sa lihim na kilusan ng London sa loob ng isang dekada, nang hikayat ng hindi bababa sa 20 kabataang lalaki na sumali sa jihad. Sa pag-uudyok ni Al-Sibay, noong Agosto 2009 naglakbay si Muazzi patungong Tanzania, Silangang Aprika kasamang 2 pang ekstremista. Sa pinaniniwala ang pagtatangka na magsanay at o sumali sa grupong militante na konektado sa Al-Qaeda, ang Al-Shabaab. Sa kabutihang palad, tinanggihan ang 3 na makapasok at bumalik sila sa UK kung saan sila ay ininteroga. At ayon sa ilang mga pinagkukunan, sinubukan din silang i-recruit ng MI5 ang ahensya ng panloob na kontra-espiyang at seguridad ng Britanya. Pagkatapos nito, si Muazzi at ang iba pang mga nais maging jihadist mula West London ay regular na minamanmanan ng MI5. Pero makalipas ang 1 buwan, bumalik siya sa kanyang bayang sinilangan na Kuwait sa kunwaring dahilan na magpapakatino na siya at naghanap ng trabaho sa isang IT na kumpanya. Pinuri siya na kanyang amo bilang at quote, ang pinakamahusay na empleyadong naging tauhan namin, magaling siya makisama sa mga tao, kalmado at disente, wakas ng quote. Bumalik siya sa UK noong Mayo 2010 para sa maikling bakasyon bago muling bisitahin ang pamilya noong Hulyo.
Sa tangka niyang gumalik sa Kuwait para magpakasal sa isang Kuwaiti, ayon sa mga kaibigan, siya ay na-detain at hindi pinayagang bumiyahe sa Heathrow Airport dahil paso na umano ang visa niya. Bagaman inaakalang ito ay isang taktika ng serbisyong panitik laban sa terorismo mula Disyembre 2000, 10 hanggang Agosto 2013, mahirap subaybayan ang mga kilos ni Muazi. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanya, alam niyang siya ay minamanmanan ng MI5 at inangkin niyang siya ay inuusig at ginugulo ng mga taong nakasibilyan. Sa isa sa mga insidenteng iyon, inakala niyang naibenta niya ang laptop niya sa isang operatiba. Nakipag-usap kay CAG sa pamamagitan ng email, isang organisasyong pangkarapatang pantao na kontrobersyal dahil sa simpatya nito. Iginiit ni Mohammed at sinabi, "Kapag nagbebenta ako ng kahit ano sa internet, palagi ko lang isinusulat ang apelyido ko sa ad." Nagpunta ako upang makipagkita sa taong yon para makita niya ang laptop at kung nagustuhan niya ito, bibilihin niya ito. Laking gulat ko na hindi man lang sinilip ng taong iyon kung gumagana ang laptop. Kapag bumibili ka mula sa di mo kilala, kadalasan sinusubukan mo muna ang produkto. Sa ilang segundo, binigay ko sa kanya ang laptop. Akala ko susubukan niya, pero agad niya akong binayaran. Nagkamayan kami at sabi niya, "Magandang makipagnegosyo sa iyo, Mohammed. Hindi ko kailanman binanggit o ibinibigay ang aking unang pangalan sa kanya." Imposibleng malaman niya ang aking unang pangalan, wakas ng sipi. Kahit di napatunayang M5 operation yon, kalauna nagsumamo si Muazi sa cage na sobra ng umano'y panliligalig sa kanya. Maging ang pag-iisip ng pagpapakamatay. Sipi, minsan pakiramdam ko parang patay na akong naglalakad. Hindi dahil natatakot akong patayin nila ako, kundi natatakot ako na. Isang araw, iinumin ko ang pinakamaraming tableta na kaya ko para makatulog na ako magpakailanman. Gusto ko lang makalayo sa mga taong ito, wakas ng sipi. Malamang na naglabas ang MI5 ng control order kay Muazi, isang legal na mekanismo na ipinakilala sa UK sa ilalim ng Prevention of Terrorism Act. 2005 na ipinatupad ng Home Secretary. Pinapayagan nito ang mga serbisyo ng intelihensya maglagay ng restriksyon sa mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa terorismo kahit kulang ang ebidensya para kasuhan sa korte. Kabilang sa mga halimbawa ng ganitong mga hakbang, ang karaniwang curfew, prevention orders at electronic tagging o mas lihim na mga restriksyon sa komunikasyon, paggalaw at paglalakbay, pati na rin ang mga limitasyon sa trabaho at pakikisalamuha sa iba pang mga individual na tinutukan. Dayunpaman, nagawa pa rin ni Muazi na legal na palitan ang pangalan niya sa pamamagitan ng deed poll para maging Mohammed Alayan at tumakas sa bansa. Sa ilalim mismo ng ilo ng MI5, naglakbay siya papuntang Turkey ilang panahon matapos ang Enero 2012 bago tumawid papuntang Syria sa pamamagitan ng timog na hangganan ng Turkey. Malaki ang posibilidad na ito ay tinulungan at o pinadali ng mga kontak sa loob ng Islamist Extremist Network ng London. Nang makipag-ugnayan siya sa pamilya at kaibigan, sinabi niyang sumali siya sa makataong organisasyong nagbibigay tulong sa Turkey. Gayunpaman, malayo ito sa nakakatakot na katotohanan. Kakaiba, ang Beatles ang palayaw na ibinigay ng mga bihag na kanluranin na dinakip ng ISIS noong panahon ng kanilang pananakot sa Syria. Ito ay para makilala ang 4 na British na miyembro ng Islamic State na kabilang sa teroristang grupo. Ang grupo ay sangkot sa pagkakulong, pagpapahirap at pagbitay ng mga inosenteng sibilyan, kabilang narito ang mga mamamahayag at mga aid worker. Di formal na binansagan ayon sa mga pangalan ng mga miyembro ng British na banda noong dekada 60 na sina John, Paul, George at Ringo, ngunit sa totoong buhay, sila ay sina Alexander, Ayman Koti o George na isang 31 taong gulang na British citizen mula Westminster, London. Dati siyang nagbenta ng droga at nasangkot sa maliliit na pagnanakaw sa sarili niyang bayan bago siya na-radicalize. Nahuli siya ng Kurdish-led Syrian Democratic Forces o SDF noong 2018 si Kuti ay na-extradite sa Estados Unidos noong 2020 at noong 2022. Umamin siya sa maraming kaso kabilang ang pagbibihag at pakikipagsabwatan sa pangpatay. Hinatulan siya ng habambuhay na kulong sa maximum security na piitan kung saan siya pa rin naninirahan ngayon.
Sunod naman, kahit may kalituhan tungkol sa mga palayaw, pinaniniwala ang si Ringo ay isang 26 na taong gulang na mamamayang Briton. Si El Shafi El Sheikh, isang Sudanese na lumipat mula London patungong Syria pagkatapos ng 2010 kasama ang kanyang asawang Canadian-Ethiopian. Nahuli siya kasama si Koti noong Enero 24, 2018 habang nagpapanggap bilang mga sibilyang refugee. Si El Sheikh ay natulan din ng walang habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Ang ikatlong jihadist na kilala bilang Paul ay isang Briton din at tulad ni Koti ay may mga naunang kaso sa West London dahil sa droga at mga kasong may kaugnayan sa baril. Ang 31 taong gulang na si Ain Leslie Davis ay dumating sa Syria noong Hulyo 2013 at habang maliit lang ang papel niya sa grupo, siya ay inaresto ng mga autoridad ng Turkey noong 2015 dahil sa mga kasong terorismo, bago siya ipa-deport pabalik sa UK. Noong Agosto 2022 at noong 2023, siya ay nakulong ng 8 taon. Sa 23 bihag na kaluranin ang mga pinalad na nakaligtas sa pagkakabihag sa kamay ng grupo. Ikinuwento nila ang kalupitan, pagpapahirap at sadismo ng mga jihadist. Tinawag silang pinakamasahol sa lahat ng tagabihag sa ISIS dahil sa matinding kalupitan. Ayon sa kanila, nagyayabang pa ang mga jihadist na kaya nilang magretiro sa Kuwait o Qatar dahil sa laki ng kita. Tuwing dumarating ang Beatles, laging may pisikal na pambubugbog o pagpapahirap, wakas ng pahayag. Karaniwan, itong ginagawa sa pamamagitan ng matagal na pambubugbog, pag-electroshock gamit ang taser, waterboarding, pekeng pagbitay at nakakagulat, maging ang pekeng pagpapako sa krus ng isang Amerikanong bihag na nakakulong sa maliliit at maruruming selda sa kanlurang bahagi ng Raqqa, Syria. Sa isang pagkakataon, naging sobrang lupit at walang awang marahas ang pang-aabuso ng Beatles kaya't pinaalis pa ng mga commander ng ISIS ang 4 na jihadist sa kanilang tungkulin bilang mga gwardiya. Sa tindi ng kalupitan ng Islamic State, lumabas ang 4 na British jihadist sa sunod-sunod na video na nagpapakita ng pagputol ng ulo ng ilan sa mga kanluraning bihag na binihag nila. Kinunan at ipinamahagi ng ISIS para sa propaganda. Ang mga video na ito ay nagdulot ng pandigdigang pagkondena at nagbigay diin sa kalagayan ng mga inosenteng dayuhan na dinukot habang gumagawa ng makataong gawain, pamamahayag o kontraktual na trabaho sa Syria at Iraq. Mulay, ang mga video ng pagputol ng ulo ng ISIS ay labis na nakakabahala. Huwag ninyong subukang hanapin o panurin ang mga ito online. Salamat! Si James Foley, 40 anyos na Amerikanong mamamahayag, ay kilala sa dedikasyon sa pagsasabi ng katotohanan. Sa pinakamapanganib na rehiyon sa mundo, siya ang unang kilalang biktima ni Jihadi John. Ipinanganak noong Oktubre 18, 1973 sa Illinois, USA. Para kina Diane at John Foley, si James ang panganay sa 5 magkakapatid, pinalaki sa isang pamilyang malalim ang pananampalataya at nakatuon sa komunidad. Mga pagpapahalagang malaki ang naging impluensya sa makataong gawain ni Foley sa hinaharap. Bago naging mamamahayag, naging guro muna si Foley sa Teach for America at nagturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bilangguan. Isa itong karanasang lalong nagpalalim sa malasakit niya sa mga nasa laylayan. At pagsapit ng 2012, isa na siyang batikang war correspondent na dati nang nagulat mula sa Iraq, Afghanistan at Libya. Bago siya dinukot, nakulong na siya ng mga puwersang maka-Gaddafi sa Libya na nakakatakot na 44 na araw. Ngunit habang nagtatrabaho siya para sa US-based na news outlet na Global Post at Agence France Presse, doon siya dinukot sa Hilagang Syria noong Nobyembre 22, 2012 kasama ang British na mamamahayag na si John Cantley. Halos 2 taon siyang bihag ng ISIS at ayon sa mga kapwa niya bihag, si Foley ay naging pinagmumulan ng lakas at ginhawa. Madalas niyang pinapalakas ang loob ng mga bilanggo sa panalangin at pakikipag-usap. Kahit madalas siyang maging pangunahing target ng kalupitan ng grupong nagbihag sa kanila dahil sa kanyang nasyonalidad. Sa panahong ito, humingi ang ISIS mula sa pamilya ni Foley, Global Post at sa gobyerno ni Barack Obama ng $132 milyong kapalit ng kanyang paglaya, isang napakataas na ransom na halos imposibleng matupad.
Nakakalungkot, noong Agosto 11, 2014, naglabas ang ISIS ng isang video online na pinamagatang Isang Mensahe sa Amerika na nagpapakita ng pagputol ng ulo kay James Foley sa pamamagitan ni Mohamed Muazi na nakasuot ng itim at may hawak na patalim habang nagbabanta na papatayin ang iba pang bihag kung hindi ititigil ng US ang kanilang airstrike sa Iraq. Ang pangalawang biktima, si Stephen Sotloff, ay 31 taong gulang na Amerikanong Israeli na freelance journalist para sa Time at Foreign Policy at iginagalang dahil sa kanyang pananaw at malalim na pag-unawa sa politika ng Gitnang Silangan. Pumasok si Sotloff sa Syria noong 2013 matapos ang isang paglalakbay sa Israel, ngunit siya ay nahuli sa Aleppo noong ika-4 ng Agosto. Sa pinaniniwala ang pagtataksil mula sa loob ng mga taong responsabale sa pagpapasok sa kanya sa bansa, itinago ang pagiging Hudyo at mamamayang Israeli ni Sotloff habang siya ay bihag dahil sa takot na mapahamak siya lalo. Makalipas lang ng mahigit isang taon, noong Setyembre 2, 2014, muling lumitaw si Muazi sa harap ng kamera sa video. Isang pangalawang mensahe para sa Amerika kung saan bago pugutan ng ulo si Stephen Sotloff, ipinahayag niya at sinipi ang mapagmataas na patakarang panlabas laban sa Islamic State. Ang kanyang ibig sabihin ay kay Obama, pagpupumilit na ipagpatuloy ang pambubomba sa Amerli, Zama at sa Mosul Dam. Ikaw Obama, muli na namang sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, pumatay ng isa pang Amerikanong mamamayan. Kaya habang patuloy na tumatama ang iyong mga misail sa aming mga tao, patuloy ding tatama ang aming kutsilyo sa mga leeg ng iyong mga tao. Wakas ng CP. Dalawang mamamayang British ang naging susunod na biktima ni Muazi. Si David Haynes, 44 taong gulang, at si Alan Henning, 47 taong gulang. Parehong mga aid worker na nagdadala ng mga medical na supply at pagkain sa mga nahihirapang sibilyan sa Syria. Si Haynes ay dinukot malapit sa hangganan ng Turkey noong Marso 2013 kasunod ng pagkidnap kay Henning noong Disyembre sa Aleppo. Ama ng dalawang anak, dati si Haynes ay naglingkod sa Royal Air Force bago naging aid worker noong 1979. Nagtrabaho siya para sa ilang makatawang organisasyon na tumutulong sa mga nawalan ng tirahan sa Yugoslavia, Gitnang Afrika, Libya, South Sudan at Syria at nakipagtulungan sa mga grupo tulad ng ACTID at Nonviolent Peace Force. Lubos siyang naantig ng krisis ng mga Syrian refugee. Si Henning, dating taxi driver mula Selford at ama ng dalawang anak, ay sumali sa isang organisasyong pantulong bilang ambulansya driver para sa mga emerhensya. Noong Disyembre 26, inatake ng mga mandirigma ng ISIS ang kanilang convoy at inilabas ang video ng pagbitay kay Haynes noong Setyembre 13, 2014. Katulad ni na Foley at Sotloff, pinilit din siyang magbasa ng naihandang propaganda speech ng ISIS. Bago si Muazi, na muli na namang nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, ay naghayag at sinabi kung ikaw, David Cameron, ay magpupumilit na labanan ang Islamic State. Kung gayon ikaw, tulad ng iyong among si Obama, ay magkakaroon ng dugo ng iyong mga tao sa iyong mga kamay. Wakas ng CP, isang video ng karumal-dumal na pagpatay kay Henning ang lumabas online noong Oktubre 3, 2014. Ang huling biktima ni Muazi, ang 26 na taong gulang na Amerikanong aid worker na si Peter Kasig, ay tagapagtatag ng Special Emergency Response and Assistance o SERA. Isang non-government agency na nagdadala ng pagkain, damit, mga medical na supply at tulong sa mga kampo sa Lebanon at Syria. Nahuli ng ISIS noong Oktubre 1, 2013 si Kasig ay nagpalit ng relihiyon sa Islam habang nakakulong kasama sina John Cantley at ang Pranses na bihag na si Nicholas na pinalad na nakaligtas at ginamit ang pangalang Abdul Rahman Kasig. Nilinaw ng kanyang mga magulang na hindi sa pilitan ang kanyang paglipat ng pananampalataya at matagal na niya itong pinag-isipan. Naglabas ang ISIS ng huling video noong Nobyembre 16, 2014 kung saan umabot na sa 5 ang mga napatay sa kamay ni Muazi. Ang pagtukoy kay Jihadi John na siyang tawag na rin ng media kay Muazi ay naging malaking hamon para sa lahat ng ahensya ng kontraterorismo at intelihensya na kasangkot. Kabilang dito ang MI5, MI6, GCHQ at Scotland Yard ng Britanya,
pati na rin ng FBI, CIA at NSA ng Estados Unidos. Kahit natakpan ang muka at mata lang ang kita, malinaw na unang naging batayan ang British accent ni Muazzi. Pinagpares ito sa pangkalahatang datos mula sa execution video tulad ng taas, pangangatawan at geographical na palatandaan sa paligid. Sa mga video, makikita si Muazzi na may suot na leather shoulder holster na may baril sa ilalim ng kanyang kaliwang kilikili na karaniwang nagpapahiwatig na siya ay kanang kamay. Sa lahat ng video, makikitang kaliwa niyang hawak ang kutsilyo, bagay na kinaintriga ng mga analyst. Sa masusing investigasyon, nakakalap ng mahalagang impormasyon ang mga ahensya ng intelihensya sa paghahanap sa mailap na mamamatay tao. Kasama rito ang kinatawag na Human Intelligence o HUMINT na tumutukoy sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga tao bilang pinagkukunan. Maaring mangalap ng impormasyon ng hayagan tulad ng pag-interview ng mga ahensya sa saksi o pinaghihinalaan o sa lihim gaya ng paniniktik. Ang Signals Intelligence o SIGINT tukoy sa mga elektronikong transmisyon na maaaring makuha ng mga barko, eroplano, istasyon sa lupa o mga satellite. Kadalasan ay ang pagharang ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang Photo Intelligence o PHOTIN ay nalilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga larawan, impormasyon mula sa mga larawan at geospatial na impormasyon na kadalasang kinokolekta ng mga high-tech na satellite at sinusuri para sa topographical, strategic o tactical na halaga. Ang Open Source Intelligence o OSINT ay tumutukoy naman sa malawak na hanay ng impormasyon at mga pinagkukunan na karaniwang bukas sa publiko, kabilang ang impormasyong nakuha mula sa media, pahayagan, radyo, telebisyon, mga profesional at akademikong tala, mga papel, kumperensya, mga profesional na asosasyon at iba pang pampublikong datos, ulat ng gobyerno, demograpiko, pagdinig, talumpate at iba pa. Lahat ng ahensiyang kasangkot ay tiyak na umasa sa kahit isa man lang kung hindi man lahat ng mga anyo ng intelligence na ito gaya ng pagsusuri sa disyertong lugar ng pagbitay, mga video para sa topographical data, paggamit ng voice recognition, kasabay ng na-intercept na tawag at pagkuha ng impormasyon mula sa government census o biometric data. At pagkuha ng impormasyon ng harapan sa mismong Syria mula sa mga asset, impormante o mga operatiba ng ahensya. Noong Pebrero 26, 2015 sina Suad McKenneth at Adam Goldman, parehong investigative journalist ng The Washington Post, ay hayagang kinilala si Jihadi John bilang Mohamed Muazzi. Gayunpaman, matagal nang alam ng gobyerno ng UK ang kanyang pagkakakilanlan noon pang Setyembre ng nakaraang taon bago pa man napatay sina Henning Ocasek. Una-munang itinanggi ni Jassim, ama ni Muazzi, ang pagkakasangkot ng anak at sinisi ang pamahalaang British sa pagradikalisado nito dahil sa paulit-ulit na pagmamanman at harassment. Gayunpaman, kalaunan ay inamin niya na malamang ang lalaki sa mga video ay ang kanyang anak at nahihiyang tinawag niya itong isang aso, hayop at terorista. Agad umurong ang pamilya mula sa pampublikong buhay, hinarap ang matinding media scrutiny, stigma at magkakasalungat na ulat ukol sa kanilang kinaroroonan at paniniwala. May ilan na nagsabing bumalik na ang pamilya sa Kuwait kung saan sila ay inusisa at patuloy na binabantayan ng mga lokal na autoridad. Ano man ang totoo, malapit nang abutin ng mahabang kamay ng Western Intelligence si Jihadi John. Noong Nobyembre 12, 2015 isang British at 2 American na unmanned aerial vehicles o UAVs na lumilipad ng libu-libong talampakan sa itaas ng Raqqa, Syria ang nagpakawala ng kanilang mga pampasabog. Sa kanilang mga salita, pinabura nila si Muazzi at 3 pang ISIS fighters habang palabas ng gusali at papunta sa isang sasakyan. Maaring sabihin na mula sa sandaling ang dating ambisyoso, maalaga at sobrang mahiyain na si Mohamed Muazzi ay tumahak sa landas ng radikalisasyon at sa huli, jihad. Sa sarili niyang mga salita, naging isang patay na naglalakad na siya